Good morning guys. Ito na naman tayo. Please join me in another of my morning walk. Walk the talk. So magdi-discuss po tayo na mahalagang topic sa bansa at sa mundo, ibang parte ng mundo sa Vlogcaster Armandin YouTube channel. Paki-subscribe na lang po para maging updated kayo sa mga post ko at ma-share nyo rin yung gandang view dito sa bundok na kung saan nandito yung subdivision namin sa tutok ng bundok. So mapunta na po tayo sa issue at hand. Yes, tama po, nabasa nyo yung title. Si COVID po ang mag-e-elect o maglalagay ng susunod ng presidente ng Pilipinas sa 2022 elections. O sa English, COVID. The COVID pandemic will elect the next Philippine president. Tama po yan. Hindi po ang virus ang mag-elect, kundi tayo po, mga biktima ng virus, ang magkaka-decide or gagalaw, gumawa ng kilos para ilagay sa pwesto ang panibagong presidente. At ang COVID po ay magiging malaking issue sa 2022 presidential elections. So, it is also safe to say that we need to elect a COVID president in 2022. Ano pong ibig sabihin yan? From now to the 2022 elections, the issue at hand or the number one electoral issue that will influence the votes of the Filipino people will be how the presidential candidates will treat or solve the problem of the pandemic. Kung nakikita nyo po, 1 year pa lang tayo, magwa 1 year pa lang tayo na sa COVID pandemic. Mas maghihirap po ang Pilipinas. Mas maraming negosyo hindi makakabukas at mas maraming trabaho, mas maraming tao mawawala ng trabaho. So magugutom po ang tao papunta sa eleksyon. So mas lalakas po ang COVID as an electoral issue in 2022. So ang magiging pattern ng boto ng mga tao, sino ba sa mga presidential candidates is most prepared to solve the COVID issue? Kahit may vaccine na po by that time, pero ma-slow po yung acquire ng mga vaccines ng mga government agencies, lalo na yung national government agency. So kahit sa Manila po, kung saan very aggressive ang local government under Mayor Isko Moreno, ang best case scenario po is March and worst case scenario is September. So sa national government po siguro mga October, November, kung saan magpa-file na ng certificate of candidacy ang mga national and local candidates. So very timely po kung kailan mas iinit o mas naghihirap ang tao, saka mag-a-announce yung mga presidential candidates na tatakbo sila. So sino-sino nga po sila? At sino ba ang mas ready sa kanila? Sa opinion ko lang po, the COVID candidate of my choice is Mayor Isko Moreno. Siya lang po ang nakikita natin na talagang kung magsalita po, akala nyo eksperto na siya. Kung itabi nyo po siya, tulad yung press con itong linggo, nakasama niya IATF official, sila Galvez, sila Hizon, at saka sila Duque. Kung marinig nyo po si Isko, parang nagsasalita po, parang kwan na po, eksperto na rin po ng kwan, ng DOH. Parang kwan na po, scientist at
doktor. At hindi ko sinasabi ito po na dahil kaibigan ko siya. Pero sige po, panoorin nyo po yung mga interviews niya. Paano siya magsalita ng mga medical terms at mga plano niya na inaamin naman niya na inistudihan niya sa ibang bansa at kinukopya niya. At kung alalahanin niyo po, siya lang ang mayor na since pumutok yung COVID sa March hanggang February, doon siya natulog po sa City Hall. Para lang tutok na tutok. Siya rin po ang unang mayor na naglagay ng maraming drive-thru COVID center na hanggang ngayon hindi pa nagaya ng anumang local governments or national government. So siya rin po ang naglagay ng mga siguro mga 16 quarantine centers. And ngayon naman po, nauna rin po siya sa pag-acquire ng vaccine. Siya po ang baka ang Manila ang mauna po makukuha ng vaccine po para sa mga citizens nito. At siya rin po yung nauna sa mga pagbili ng mga refrigeration sa vaccine, at saka siya rin po yung nauna among the local government units to promise na bibili siya ng mga computers para sa mga estudyante, para sa online schooling. Kumbaga, pinaka-ready po siya, pinaka-prepared, at pinistudihan rin talaga niya ang problema ng COVID. So, ito po makikita natin, this is the kind of expertise we need. Unfortunately, this is something we don't see in the national government ngayon kasi parang natutulog sa pansitan at sa kulambo yung presidente natin ang nagtatago sa Davao. Pero si Isko po, dalawa lang reaction ng mga leaders natin after pumutok yung COVID. Either magtago o matulog sa mga bahay-bahay nila outside of the city center like si President Duterte andun sa Davao. Pero si Isko po andun sa Manila. Doon natulog straight for several months. Umuwi lang siya sa pamilya niya mga December na po na medyo stable na ang COVID situation at bumaba na yung kaso sa Manila. So nakikita natin po, Manila could have been the hardest hit. Almost 2 million population po niyan na pinaka-condensed, concentrated sa buong mundo. Kumaga sa buong mundo po, kung meron man lugar na sa dami ng tao per square meter, ito na po, panalo na ang Manila po. So, kumbaga dikit-dikit talaga mga tao sa Manila. So, lalo na sa mga squatter area. So, kung wala po Isko ang Manila, wala. Siguro ngayon, kumalat na sa buong Manila, sa buong Metro Manila at sa buong bansa. Siguro, number 1 na tayo sa mundo sa kaso ng COVID. Pero yun po, dahil sa vision at saka hardworking style ni Manila Mayor Isko Moreno, Manila is safe. And I think we need him for 2022. O sige po, studyhan naman natin yung iba. Ang isa pang agresibo ngayon, tumakbo si Sara Duterte, Davao Mayor. Tanungin ko po kayo, did you hear her talk about COVID in national television? Did you hear her invite or get invited by IATF officials? Did you hear her give address or speak like an expert sa COVID? Kahit sa mga online sites lang man po na mini-maintain ng mga DDS. Wala, di ba? At saka did we hear Davao City na very progressive na ngayon kasi mga negosyante nagsisip-sip kay President Duterte, kaya andun sila nag-i-invest ng mga billion-billion na investment sa negosyo sa Davao. Did you hear her spending 1 billion para sa online, para sa computer, para sa online schooling ng mga estudyante? Wala po tayo narinig niyan. So sa akin po, just like her father, Sara will not solve the country's problems. Isa pa po, before I forget, because I don't also hear Sara talk about economics. Pakinggan nyo po rin yung mga speech ni Mayor, lalo na yung plano niya paano buhayin yung kwan, at saka yung mga programa niya para buhayin ang mga negosyo. He is very serious about economics, he is very serious about doing things. Mga business week, mga ano-ano, job sa
weekly capital report siya, may job availability report siya, ganon. Siya mismo nagpapahanap ng trabaho at nagbibigay ng trabaho sa mga tao. So we don't hear that from other presidential candidates. Eto po, number 3. Isa pang malakas at parang bottomless yung pera. Si Senator Manny Pacquiao. Did you hear him talk about COVID? Did you hear him attack or criticize yung alleged corruption na muntik na tayo nila niloko sa COVID vaccine? Kung saan una sabi nila 3,000 daw halaga. Nung umalma yung tao, ngayon 600 na lang daw. So mga 72 billion ata po o sana po kinita nila. Kung hindi dahil sa mga reklamador tulad natin. So did you hear Manny Pacquiao talk about it? Did you hear Manny criticize the DOH? Kasi sa kukulangan sa programa nila sa COVID o hindi nila pagsunod sa World Health Organization formula na dapat implement ang 3 programs starting March. Mass testing, number 1. Contact tracing, number 2. And isolation and treatment of the infected, number 3. So hindi po natin nagawa yan. Kaya tayo number 1 pa rin sa Asia in matters of in cases of COVID, in COVID cases at saka yung taong namatay sa COVID. And top 20 tayo sa buong mundo. So did you hear Manny criticize that? So ang ginawa lang po ni Manny yung mga usual na ginagawa ng mga politiko. Isalpak ang pera sa mata ng tao, sa mukha ng tao. So yan ba ang presidente natin? Pwede ba niya isalpak ang pera ang COVID? Pwede ba niya i-bribe si COVID? COVID, I'm a billionaire here. Take my billions and go away. Pwede niya ba gawin yun? Hindi, COVID has to be solved. Manny Pacquiao's money cannot stop COVID from spreading. Manny Pacquiao's money cannot bribe the COVID infection or stop the COVID infection. So, yun po. Yan po ang tatlo. So, sino pa ba iba? Isang seryoso pa naman po. In fairness, na medyo sa akin, in my book, okay rin. She's doing the right thing. Vice President Leni Robredo. Ito po, she's whatever little resources she has, she spends it in the anti-COVID campaign. At saka maganda rin po yung mga programa niya at saka yung mga polisiya, hindi lang sinasuggest niya na hindi lang sinusunod ng gobyerno. So, okay naman po si Leni sa akin in my book. Ang problema lang po kay Leni ay winnability. Kasi nga po, medyo naging pabaya rin po yung Liberal Party na sa social media campaign at even yung tri-media campaign. Hindi po sila naging aggressive masyado, kaya yung narrative ng kalaban o narrative ng mga Marcoses, narrative ng mga DDS mas lumakas at nasapawan. Kaya sirang-sira na po yung LP ngayon. So it will take many more years and several elections more para ma-resurrect natin yung Liberal Party. Kasi nga po, masyadong bubog sirado sila sa negative publicity, sa demolition job ng mga kalaban nila. At worse, they did not counter it. They're still not countering it now. So on the defensive lang sila. So wala, kumbaga mahina po yung social media at tri-media public relations campaign nila. Kaya wala pa rin po, talo pa rin sila ngayon. So kaya po may mga chismis tayo narinig na about na kinakausap na daw ni former Senator Mar Rojas and presidential candidate si Isko Moreno to run for president. So ako po, I don't know about it, pero I wouldn't be surprised kasi Mar could be doing it not more as a LP leader but maybe more as a businessman kasi isa pa po yan,
Sa Manila po, and only in Manila, yung mga Ayala, yung mga Andrew Tan, yung mga Ramon Ang, yung mga San Miguel, yung mga lahat ng mga malalaking negosyante po nagdo-donate kay Isko para gumawa ng quarantine center o gumawa ng research center against COVID. So sa Manila lang po 'yan. So may mga report din po dumarating sa akin na mga negosyante, they like Isko and to run as president because he understands economics. Kumbaga pinag-aralan niya po yung paano yung anong epekto sa ekonomiya ng COVID at ng krisis natin na ito. So yun lang po. Tsaka syempre po andan dyan naman yung mga ibang candidates like si Senator Ping Lacson, si Bongo. So si Bongo rin po nakikita natin. So he's not really helping. Tumutulong rin po siya yung sa press release niya, pero kahit yung kwan po niya, yung naalala niyo yung unang program niya, yung Balik Probinsya, palpak rin po kasi nakita nyo wala lang man siyang nagawa nung naipit yung mga probinsyano sa Quirino Grandstand at saka sa mga pier at saka sa mga airport. So kumbaga puro by press release lang po. COVID program by press release lang si Senator Bongo. Although syempre pwede ko masabi like Sara, baka manalo rin po kasi sa dami ng resources ng Malacanang, sa dami ng resources ni President Duterte. So ito po ang nakikita ko ngayon na yung po ang mga major candidates. Syempre andyan pa po si Senator Gordon at saka si Grace po, pero yung po ang problema rin po sa kanila, si Gordon is also a good anti-COVID candidate. He's still doing something against COVID sa Red Cross. Pero alam naman natin po ang to run as president you need logistics, billions and billions of logistics. So yung mga po, he has the problem like Lenny, problem of winnability. Good candidate perhaps, but can he win? So if you ask me that, si Isko lang ang meron factor na good candidate na, good anti-COVID campaign implementer, hardworking, at may winnability dahil nga nakuha niya talaga yung kiliti ng mga tao. So yun po, yun ang kuha natin ngayon, yung ang analysis ko this morning. So thank you very much for joining me. Pasensya na po kayo kung medyo magulo yung video at saka I'm catching breath dahil isang oras na po kami naglalakad bago ko kinuha ito ng video. Please subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Please press the notification bell para ma-alerto kayo sa future post ko. And thank you for watching. Good morning.